could dress up to get love, but guess what? I'm never gonna be that girl who's living in a Barbie world. Hi guys! Today we're going back to Boracay after 1 year finally. Last May 2022 required pa yung RT-PCR test plus box card. Ngayon madami ng changes like hindi na rin mandatory ang pagsuot ng face mask, but still up to you if you feel comfortable wearing one. Maaga nga pala yung flight namin para walang traffic on the way to airport and para masulit din yung first day sa Boracay. Nag-DIY nga pala kami going to port and on the way to our hotel. Yung flight nga pala from Caticlan Airport is 75 pesos na per head and dalawa lang ang need na sakay per trip. This habagat season ay sa Tabon Port lahat ang bagsak ng tourist. Pagdating sa port, if DIY ka, dito ka sa loob pumila and need mong magtyaga kasi mainit and nakakahagard. You only have to present your IDs and hotel booking is a must. Kung madami kayo ay pwedeng isa na lang ang pumila. So they give discount sa senior citizen and student, parang less 20 pesos yata. So 200 pesos na lang. And while the regular rate is 220, hindi pa kasama dun yung boat fee kasi ang boat fee ay less 10 pesos for students and regular rate is 50 pesos each. Haggard na. And we're going to our boat. Medyo extra challenge nga yung paglalakad dito. Mainit na nga ulo ni Dad eh. Nakakahilo and medyo nakakatakot din yung puga ng floating walkway papunta sa boat namin. Ay, nakakaano naman dito. Oh my God! Ay, nakakatakot. Nakakatakot. Ayan, may hawakan. Diyos ko, kung nakasawakan mo bumawakan. Nakakatawa ka dito. Talaga dahil first time ulit bumiyahe sa ganito. So pagbaba namin ng boat, nakakita kami ng e-trike, nakasya kaming 8 for only 300 pesos. Diretso na kami nito sa Astoria Hotel. 8 minutes lang, nakarating na kami. So 8 AM pa lang nung nakarating kami sa hotel. Wala pang room kasi nga 2 PM pa ang check-in time talaga. Nakiusap ako, sana mabigyan kami kahit isang room lang. 3 room naman yung pinareserve ko dito. So, dinala muna kami dito sa Citrine Lounge para mabigyan kami ng welcome drinks. At in all fairness talaga, ang sarap din ng pandan iced tea nila, pati yung bibingka cupcake nila, must try, recommended. Sayang nga hindi ako nakapag-uwi. After 15 minutes lang pala nabigyan na kami ng room. So nag-sleep muna kaming 8, nagkasya kami doon at gumising kami ng 1 PM para mag-lunch muna dito sa Andox. Sabi nila di ka totoong nakapagbora kapag di ka kumain dito sa Andox eh. Pati foreigners nakikipila dito at kumakain dahil super sarap, sulit, mura pa. So eto pala yung room natin. Papakita ko sa inyo guys yung room tour. So, dito tayo so ito yung hallway ng room namin. Actually, dito, sila Skyler, si Tita Wibe, tsaka si Aki. Dito sa room 251. So, dito naman kami sa room 251. And dito naman sila Sherwin, Lance, and Sayo. Kontakin natin. Yan. So, nandyan sila. Okay. So, pakita natin yung room namin. Dalawa kami ni Marlon dito. Yan. So, medyo makahalat kasi hindi pa kami nakasettle. Sobrang haggard kami sa flight. So, ito siya. Wala siyang cabinet, pero nandito yung kanyang sabitan ng damit. Ang nakakatawa dyan, so may safe. Tapos, meron siyang parang rubber na chinelas. Ayan, brand new. Parang beach walk siya. Which is nice kasi beach, di ba? Kailangan mo maglakad sa buhangin sa labas. So, meron yung weighing scale, blower, tsaka yung mga laundry, lalagyan ng mga laundry plastic, no? So, meron siyang lababo dito. Siguro hugasan ng mga dinnerwares or something. Pero meron din dito ang lababo for, yan,
pag pwede ka mag-toothbrush, gano'n. So, nandito yung bathroom. So, yun yung shower. Meron siyang parang rain shower head. Meron din telephone style shower head. And, meron siyang bidet. Pero yung naka-built-in siya dyan, oh. So, kung makikita mo, so yun yung pihitan. Hindi siya yung standard na yung parang bidet na may hose, diba? So, 2 bed siya. So, tig-isa kami ni Marlon. Okay, tapos merong TV. Ayan, nagkalat ang mga gamit ni Marlon. Tapos, nandito yung ref. Ayan. So, makita mo, ayan. Maganda na siya. Alam mo yung what's nice about this room is meron siyang balikan pa. Microwave. So, pag may mga natirang ulam or pagkain sa labas pag kumain kami, pwede mong initin. Kasi i-ref mo siya, di ba? Normally, i-ref mo. Tapos after nyan, syempre gusto mo mainit. So, meron siyang microwave. And, merong kettle if you want to have coffee. So, dito. Ang ganda, kompleto. Lahat ng needs mo nandyan. So, ayun. Ang ganda naman. But, yung room namin, ni-request kasi namin, tabi-tabi kami para sa convenience pag may mga kailangan, diba? Or pag may food na mag-share. Pero yung room namin, walang view. Hindi, actually, wag na lang natin tignan. Kasi, wala ring view. Ayan, oh. Ding-ding siya talaga. Meron man, wala ka rin makikita. Kasi parang, ayun na siya, rooftop lang. Ay, rooftop, sorry. Mga, ganyan lang makikita mo. Yung mga stairs. Pero okay na kasi nasa second floor lang kami. Ayan, so, mamaya, update tayo sa mga susunod pa natin pwedeng gawin. For now, magsisettle muna kami. Mag-charge ng mga phone, ayusin yung mga gamit. Kasi yan. Hindi ko pa kakalimutan yung unan ko. Lagi kong dala to. Kasi ito siya yung cervical pillow kasi yung madali kasi ako na sa neck. Lagi yung sumasakit yung bata ko. So, hindi ko to dadalhin. Alam mo yung meron kang ganyan. Di ba yung kumot? Hindi ko dinala yung kumot ko eh. Pero, ang dami naman nilang unan. Kung mapapansin nyo guys, hindi sila madamot sa unan. Tsaka in fairness, masarap yung unan nila. Malalaki. Di ba? Pero nilabas ko pa rin yung unan ko kasi talagang dito ako sanay makatulog ng masarap. Tsaka in fairness ano yung mga hotel staff nila. Mababait, accommodating. So, pupunta naman tayo sa Tita Bibel. Diba? Ayan. So, mag-room tour tayo sa kanila. Medyo makalat din. Ayan, si Tita Bibel. Tsaka si Aki. Wala rin silang view. Kasi para-paras naman kami ng hilera ng ano. So, yan. Actually. Tapos yung isa, tulog. Si Skylar. Yun. So, total of 3 rooms kami. Babalik na ako dun sa kwarto kasi nga mag-aayos pa. Ayun, so after namin makapag-settle, nice namin mga gamit. Lumabas kami para mag-picture-picture. Tapos, nag-try din kami na magtingin-tingin kung ano yung makikita sa paligid kasi hindi pa namin kabisado talaga kung ano yung mga bagong restos from Station 3 to Station 1. Actually, nakarating lang kami kalagitnaan ng Station 2. So, nag-barbecue muna kami kasi nag-crave ako ng mga ganyan. Tapos while waiting na maluto yung barbecue, naglakad-lakad kami. Tapos nakita namin tong Jonas. Ito yung pinaka masarap daw na fruit shake dito sa Boracay. Which is actually mahal nga eh. 180 pesos siya. Compared sa iba, makakakita ka rin naman ng 180 pesos. May 80 pesos pa nga. So while trinay lang kung ano yung lasa ng Jonas. In all fairness, masarap naman talaga. Lalo na yung kanilang mango banana shake. Tapos nag-check din ako ng mga paluto, yung ganyan, na mga seafood. Kasi last time, nabudol kami dun sa kinainan namin. Kasi bukod sa paluto service, ang laki ng service charge. So, ngayon parang na-trauma na ako na kumain sa mga paluto service. If you want, you can just order a cooked food na. 'Di ba? So, ayan, medyo tinitignan-tignan ko siya. Tapos, pumunta rin kami dito sa area. Yon, nandito na kami halos sa D-Mall, Station 2 na to.
Tinitingnan ko yung presyo ng Aria kasi sabi nila masarap daw tong Italian resto na to. Favorite ko yung mga Italian cuisine. So, nag-check lang muna ako ng price. And dinaanan din namin tong Globy Restaurant. Nag-check din lang ng menu. Dito kami unang nag-dinner kasama sila Papa last year. And ang sarap ng sisig nila. Okay. So, nandito kami ngayon dito sa binibilihan namin ng takoyaki. Last year, dito rin kami. So, bibili kami ulit ng takoyaki. So, wala si ate. So, ako na lang magluluto. Ayan o. Oh. Takoyaki. Ito yung pagpipilian. Sa'yo nila. Oh, yan. So, bibili kami. Food trip lang muna kami ngayon. Ayan. Actually, di na kami nag-dinner that night kasi nabusog na kami kaka-food trip namin sa daan. So, ito na lang pala yung natira kong takoyaki. Matapos namin bumili doon sa takoyaki. Kaya na lang. Ubusin ko na to ah. Okay. So, kami yung labas sila. Ang daming tao. Wala pa kami dyan. Wala. Sobrang daming tao. It's like mga tubig. Although meron namang free water sa hotel. Pero, yun, para may snacks lang. So, yan. Free lang. After nito, balik na kami sa hotel. Kaya mo sa training. Oo, pag may hinahanap, kaya yan. Pag may training, kaya rin. Yan. So, pabalik. Medyo malayo na rin kasi kami. So, multi-cup na kami. Ano kami, 150 pesos na.